Nako mga otits, pag usapang live foods, talagang kilalang kilala niyo itong breeder na pupuntahan natin ngayon. Pasok tayo. At yun na nga mga tito, no? Nakapasok na tayo dito sa Barracks #mini farm ni Otit Francis. Otit, hi ka naman sa mga viewers natin. Hi sa mga viewers, sa mga supporters ni Otit. Yun na. Maraming salamat dahil sa inyo, yon. At yun, isang karangalan na Otit, mapuntahan ka dito sa Muntinlupa. Ayan. Yan mga Otit, nakaka-excite kasi hindi ko akalain mga Otit na dito, no? Kasi pinasukan natin kanina iskinita. Pagpasok natin dito, sobrang daming isda Otit. No? Grabe, ang dami. Ano yung mga nandito sa growth mo? Oh, grow out. Ano yung mga nanditong beta Otit? Yung nandito, yung mga kasama nung ibang males na corn na major na natin. Corn line. Corn line. Mga females, tapos may mga na pinapakulay, mga males pa na naiwan na pinapakulay pa rin. Dito naman, silver red na F5.1. Super red yun tapos may nakahalo na konting dampo kasi sayang yung espasyo eh. Yung silver Otit, ayun yung linya mo. Oo, yun yung Sarili yung pangalan na ano. Oo. Tapos nandito naman sa dulo, mga females naman to na pinapaitlog natin. Noong nakaraan, mga naka-jardin yan. Ngayon, kailangan ko kasi ng espasyo, pinagsama-sama ko na lang muna yung mga females. Ang kagandahan nun, mas mabilis silang makakapagparami ng itlog sa katawan nila. Pag ganito pa. Oo, pag yung sama-sama. Sama-sama pa. Bakit Otit, pwede bang bigyan mo yung mga viewers natin ng konting tip about doon? Sa pagpaparami ng itlog. Oo, kasi pag sama-sama, sabi mo, mas mabilis nakakapagparami ng itlog. Oo, yun, yung sa experience ko kasi, kailangan mo kasi ng mag-water change kapag naka-jar. Kaya yung female na-stress, hindi sila makapag-produce kagad ng maraming eggs dahil nga na-stress sila. Hindi kagaya ng ganito na nasa maluwag sila, kumakain sila ng tuloy-tuloy tapos at the same time parang exercise na rin kasi naghahabulan din sila. Malawak yung nilalangoyan nila. So pag malawak yung nilalangoyan nila, naitataya, naipupups agad nila yung nanghain nila. So panibagong kain ulit pag kumain. Kaya mabilis nakakapag-paitlog din, no? Oo, yun, tama. Otit, ang dami mong breed na beta dito. Ano yung mga pagantong size pa, ano yung mga pinapakain mo dito? Ang pagpapakain ko ng beta mula free swimming, talagang pinapakain ko Daphnia moina. Daphnia agad? Daphnia agad, pagka free swim. Hindi na ako nagamit ng DBS, ng Infusoria. Daphnia kagad, moina. Speaking of Daphnia, alam ko, kilala ka lalo sa south no? Sa parteng south. Dahil hunter ka ng Daphnia moina. Daphnia moina, Otit. Best experience ko yung makakita ako bigla ng spot na sobrang dami ng Daphnia moina. Hindi naman maganda, syempre yung inaasahan mong spot, tapos dahil hunter tayo, sinasabayan natin ng pa-order, yung spot na napupuntahan natin ang pinakapangit, yung inaasahan natin na walang laman. Iga na yung tubig? Iga na ito. Hindi kung minsan, hindi man iga, pero yung mga Daphnia moina, nag-crush na. Ibig sabihin, namatay na sila lahat. Tapos, 1 month na yun nandito, tama? Yung mga nandito, Otit, mga 2 months na to nandito, pinasasagad na natin ang laki, tapos kulay, kaya mapapansin nyo, yung iba naka-hard talisay. nasa UP Diliman. So, ito, mga ilang months na, Otit? 2 months. 2 months. So, ano yung mga nandito, Otit? Meron tayo dito copper HMPK, tapos corn line. Ito, mga dilaw-dilawan, mga yellow base. Oo. Ito, pinapakulay mo pa siya dito, Otit. Pinapakulay pa. So, 2 months, Otit, mga ilang months ka bago makapag-out? Sa experience ko nitong huli, mas mabilis na yung pag-out natin ng tulad nito mga multicolor kasi nakakachamba tayo ng mga multicolor na engine sa'yo ang bibilis mag-full coloration. Tapos sasabayan pa natin ng tali sa'yo na alaga ng water change. Kaya mas mabilis kumulay. Pag sa ganito, Otit, ilang beses ka nag-water change dito? Once a week. Once a week? Oo, 100%. Tapos ilang beses ka nagpapakain dito? Pag nagbubos ako ng size, 2 times a day. Oo. O kaya naman, kung gusto ko naman na parang nag-groom na rin sila, isang beses lang, tapos kinabukasan naman ulit. Oo. So ito mga Odits, no? Yung setup ni Odit dito, alam niyo yung mga napapanood natin sa Davao, yung mga ganitong setup. Tapos, ito mga tito, pag nakita niyo sa ilalim, yung setup ni Odit dito, sobrang dami pa pong isda.
halos puro padakot. Yung ibang matatapakan nyo na mga otit. Ang daming isda. Otit, yung mga nandito naman. Nandito, mga female to na dati na natin na breed. Mm. May mga males din, mga dati na rin natin na breed na tinatabi muna natin para baka sakaling magagamit pa natin sa mga susunod na breeding. Mm. Estimate ko yung isda ko na nandito ngayon, siguro mga nasa 2,000. 2,000. Kasama yung mga nandito mo pa sa baba. Ito mga otits. Oo, kasama yan. Alam ko, kanina nyo pa inihintay to. Yung sinasabi kong mga beta sa baba. Ito mga otits oh. Ano yung mga nandito otit? Etong nandito sa mga black tabs, mga mga Dambu Ichim PK. Mga Dambu Ear. Oh, Dambu Ear. Tapos dito, etong mga nandito sa mayonnaise na bilog, mga corn line na all males, pinalalaki natin tapos pinakukulay na rin. Parang style Bartolina para pag nakakita sila ng ibang isda, automatic magpe-flare. tumatapang otit, no? Tumatapang sila. Parang panabong na manok. Panabo. ganun. Kapag nasa diliman, di ba yung mga naduduwag, tinatago sa diliman, di ba? Bartolina. Oo. So, ito mga tito. Pero dito, mga tito, kapag nakaganyan, sobrang tapang niya, no? Yung talagang gumigire Oo. dun sa, pag nilagay mo sa tank. Pwede tayo mag-try. Yan. Yan, nagpe-flare na kagad. Oo. Di ba, libo-libo yung beta mo, Otit? Dito ka nag-breed ngayon. Oo, dito sa, nung una sa Skyflex tab, yung square, mas maliit kasi yun eh. Ah. Ngayon, umorder ako na ito kasi noon, sa ganito talaga ako nag-breed. Kaya umorder ako na ito para mas maluwag. Kung kanina, Otit, yung pinag-groma mo, mayonnaise. Ngayon, mayonnaise ulit. Mayonnaise pa rin, Mayonnaise, oo. baka naman. Otit, ayan. Pwede bang bigyan mo kami ng tip kung paano ka nag-breed ng massive breeding? Sa akin, sa pag-breed, ang pinaka-effective para sa akin talaga, yung haggis method lang talaga. Bato-bato lang. Bato-bato lang. Ang ginagawa ko, kinokondisyon ko maigi yung pair sa mga kanya-kanya nilang lalagyan. Ngayon, kapag mapansin ko na nasa maayos silang kondisyon, yung male magaling gumawa ng bubble nest, maganda mag-flare, tapos yung female nag-flare back sa male, tapos gravid na yung egg. Yun, Bato na lang. bato na lang. Kaya pinagsasama ko na lang sila kagad sa isang lalagyan. So ito, Otit, bagong breed mo to, ito mga Oo, bagong breed na to. Tapos dito marami ka pa, no? Ano yun, may kumukuha ba sa'yo dito? May mga ka-tie up ka ba? Yun, may mga kumukuha sa atin na mga nag-wholesale na gusto nila maramihan yung makukuha nilang beta eh. Siyempre, mga siguro pampenta rin nila. Kaya nagbibigay din tayo ng wholesale. Paano naman, Otit, yung ginagawa mo? Kasi syempre, Otit, pwedeng kahit gaano karami to, kung talagang pumuputok yung beta ngayon, mauubos to eh. Paano yung nagiging mo dyan, yung strategy mo para di ka maubusan lagi ng harvestin? Ayun, sa bagay na yon, napag-isip-isip ko na nakaraan, kailangan every month may ha-harvest ako. May ha-harvest ako mga beta na for wholesale, for kung paisa-isa lang pwede. Kaya ang ginawa kong reschedule ko na lang sila ng breeding. Every month? Every month ako nag-breed para pag umabot ng 4 to 5 months, after nun, meron na akong harvest kagad. May pangbenta ka na ulit. Oo, may kada buwan na ako na harvest. Aside from beta, Otit, ano pa yung nagiging source of income natin? Naglalala mo pa ko, tapos ang pinaka-main ko ngayon na source of income sa pagiging Daphne Hunter. Yun, kiti-kiti, minsan chubby, minsan bloodworms. Oo, kasi ito, minsan up and downs talaga yung beta eh. Oo. Pero yung pagkain ng mga isda natin, never yan eh. Never Oo, na tuloy-tuloy. maraming hobbies eh, di ba?